Siguro kasi ngayon, madali yung access sa sugal na online. Ang dami talagang nalululong ngayon sa mga online, lalo na madami talagang nagpo-promote din. Yung asawa niya galing work, yung pagod na pagod, tapos mag-on siya ng gas, wala yung LPG sa baba, binenta para sa Tapos merong isa yung gate talaga. Yung buong, Gate? Binenta niya yung gate oo, nila? parang pinakilo or something. Gising ka lagi, tapos kapag natulog ka, parang coma na, ano pa yung effect? Minsan yung iba, nag-hallucinate talaga yung nakakapagawa ng kwento. Kasi parang meron kang ibang reality. Yung pinakabata na na-encounter ko is 13. Ha? Pinaka-challenging yun sa experience ko kasi yung merong bata sa tapos iba yung kulit. Ano ang difference or effect ng addict sa substances sa addict sa sugal? Hindi ko rin maano yung difference kasi yung behavior same lang, yung pattern nila. Mas mahirap ang sugal than drug. Mas mahirap yung sugal. Talagang nabibenta-benta lahat. Meron nga akong nakasama na pati carnapping nagagawa na niya dahil sa sugal. Marami kayong mga boys ngayon na galing sa sugal. Oo. Talagang malala kasi talagang naubos talaga yung ipon. Kinukuha na nila yung sasakyan ng family nila tapos minsan binibenta na lang nila or sinasanla. Ang dami kong mga nakasamang ganun, yung makikita mo na lang pinupost na ng kapatid. Ba't yung pinapost? Kasi parang missing na din sila. Ah. Ang dami talagang family talaga na nagsasuffer pag yung mahal nila sa buhay nasa addiction, financially, emotionally. Ang dami ko ring nakitang mga families talaga na naghihiwalay. Yung mga inaiyak ng nanay, tatay, talagang grabe. Yung recovery kasi part yung family. Kailangan din nilang mag-recover kasi marami din silang trauma. Think, talk, tea. Hello, titos and titas, and our solid kachaas from all around the Philippines and all over the world. Thank you so much for being part of our community. And as we always say, even though mukhang mahaba ang aming episodes, we encourage you to use our videos as your background audio while you're doing other things tulad ng habang kayo'y gumagawa ng gawaing bahay, habang nasa biyahe, bago matulog, habang kumakain, habang naliligo while you're in school or you're at work. Please enjoy our videos. And of course, we encourage you to also binge watch our previous episodes at abangan ang aming mga future episodes. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Mabuhay! Hello everyone! Welcome na naman sa isang pasabog na episode ng Think Talk Tea. I am your host, Kring Kim. At syempre, maraming salamat for joining us. As you may have seen sa ating introduction, quite sensitive ang topic natin ngayon. Pero at the same time, I'm sure marami tayong mapupulot. Hindi lang ako, lahat ng viewers natin from all over the world, maraming mapupulot na not just lessons, but information mula sa ating guest. Today, we are joined by a recovered addict. Galing sa kanya yun, recovered addict siya. At ngayon ay isang volunteer missionary sa isang rehabilitation facility sa Masbate. Yes. Fazenda de Esperanza. Let's all welcome sa Think Talk Tea Studio, Jake Alvarez! Hello. Jake, bago ang lahat, bumati ka naman sa mga katsaa. Hello po. Grabe kinakabahan ako. Pero grabe ang saya ko talaga na andito ako ngayon. Hello sa mga katsaa. Hello sa mga taga Masbate at sa mga boys namin. Paano bumati ng Masbate language? Maayo na aga. Pati mo. Maayo na aga sa mga taga Masbate. Bicolano yan no? Oo, Yung Bicolano. Talaga Masbateño. Masbateño. Kasi mix siya ng Bisaya, Masbateño tsaka Bicolano. Bisacol, oo. Okay. So, si Jake po ay nag-travel all the way pa from Masbate para mapasama sa ating studio, makapunta sa studio. So, thank you so much. Thank you. To be honest, pinareschedule ko to kasi may sakit ako a couple of days ago. So, nag-stay siya sa Manila for a couple of days para pa rin makasama. So, maraming salamat. And also, Jake was the one who reached out to us because gusto mong ikwento yung story mo. Tell us why kang lumapit. Kasi lagi talaga akong nanonood ng Think Talk Tea. Tsaka parang, siguro yung pinaka-goal ko is to
to save lives, yung sana baka may mga nakikinig na families na meron silang same na problem Mm-mm. about addiction. Okay, so tell us about your journey, Jake. I mean, I know you're gonna tell us yung kung paano ka na nalulong, nalulong. Pero bago dyan, gusto ko lang malaman, bakit nga ba naa-addict sa mga illegal substances ang mga tao, given na feeling ko naman hindi naman nagkulang ang society sa pagpapaalala na say no to drug. Alam mo, ang dami naman kasing, di ba, hindi naman nagkulang. Bakit pa rin, dami pa rin nagtatry at na-addict? Siguro kasi parang iba-iba talaga ng cause na yung iba-iba ng cause na ba't sila nalulung sa addiction. Talagang yung sabi nga nila, yung drugs is not the problem, it's the solution of the real problem. Talagang meron talagang problem inside, kaya sila nagtry na mag-use ng kahit anong substance. Clarify ko lang hindi po siya solusyon. In the people's mind, yun yung ginagamit nila to escape from the problem. Ako talaga sobrang talaga ako hindi ko alam kung bakit, wala naman sa pamilya namin na pero parang feeling ko kasi, ang grabe yung sira ng buhay Oo. kapag nalulung ka. Grabe. And yun yung pag-uusapan natin. Tsaka hindi lang affected yung, alimbawa ako, affected talaga buong family pag may ganong problem. Okay. Let us, before talking about Fazenda de Esperanza, ano ibig sabihin ng Fazenda de Esperanza? In Portuguese, Fazenda de Esperanza in Portuguese is Farm of Hope. Okay, so missionary, kumbaga dyan ka nag-work sa Oo. farm na yan. Kasama, yung rehabilitation program nyo, kumbaga something to do with farming. Oo, tsaka we are more on family setup and spirituality. We are not like other rehabilitation na hospital setup na parang nakakulong. So kami, 344 hectares na farm. Lako yun, oh. Napakagandang farm sa Masbate. Tapos tourist spot din siya. So yung mga boys or mga residents namin talagang malaya lang. Walang gate, walang bakod. So, Ano pag tumakas? kaya number one requirement namin na mga gustong magpa-rehab is willingness. So gagawa sila ng letter of intent na willing silang mag-undergo ng rehabilitation. Okay, we'll talk about the process of that. But before that, sige, ang tanong ko, paano nagsimula ang iyong pagkakalulong? Ilan taon ka? Ganyan, anong nangyari? At siguro ngayon, may edad ka na enough to know na bakit nga ba nangyari? I mean, what was the trigger? Siguro nung kasi na-try ko siya 21 years old ako. So Ilan taon ka na ba ngayon? 35. So, mga 14 years ago. Oo. So kasi yung trabaho ko, hairstylist tsaka makeup artist din ako. Tapos mayroon akong salon Sa Masbate? sa Masbate. Oh. So yung trabaho ko, nung time na yun yung nauso yung reband na parang sa isang araw nakaka-4, 5. Oh. Tapos nakakapagod kasi yung unang mga reband noon talagang ilang oras. So yun laging pagod. Tapos may isa akong friend na so na-curious lang talaga ako, and after parang na ako sa effect kasi talagang hindi ako nakakatulog. Okay. Tapos parang lagi akong alert. Tapos yung hindi ako nagugutom. Parang tas lagi lang akong tubig. Kaya ang bilis kong pumayat noon. Talagang nung una nagiging okay pa. Pero nung tumatagal na parang doon na nagkakaproblema. Yung hindi na nagiging maganda yung trabaho. Tapos yung nung nagkaproblema na sa financial, magkakautang-utang ka na. Yung parang kaya mong gumawa ng kwento talaga para magkapera. Yung mga diskarte ba? Oo, talaga. So, okay. So, meron sa'yo nag-alok? Oo, pero talagang rin talaga ako yung lalo na nung Yung first na first. Kasi Oo, meron. feeling ko malaking bagay yan eh. Kasi alam ko na may napanood ako na K-drama. Ano yun? Teach You a Lesson. Napanood mo na yun sa Netflix? Diba? Papatikimin ka ng libre. Tapos ihuhook ka talaga nila. Ganon siya nung una, Para maging kliyente ka nila, diba? Tantado yung mga yan eh. So, tsaka nung una hindi, seryo, diba? I mean, alam mo sa sarili nila eh, na yun talaga yung ano nila eh. Tsaka nung una parang mura pa siya, tapos parang habang tumatagal, Oo. pag tumataas na yung dosage, parang Pamahal na grabe, pamahal. pamahal na pamahal. Tapos yung parang pahirap na siyang makuha.
Pero talagang strategy nila yon. Oo, parang ganun din yung nandun din yung challenge, yung paano ka umiscore. Oo, yung ganun. Okay, so So, nung una, napatikim ka lang, tas hanggang ano ka na nga, nalulung ka na, in oo, other words. talagang sira talaga. Ano ang mga naging negative effects? That was like 21 years old ka. Mm. Ano yung mga negative effects sa buhay mo nun? Ang dami. Talagang, syempre, kung masisira ang routine mo kung sa trabaho. Mm. Kung dati lagi kang on time, lagi kang talagang, kasi parang pag naka-drugs ka, hindi normal yung oras. So so iba, I guess, is it the same regardless of what the illegal substance is or particular to your choice? Iba-iba po siguro yung effect. Kasi parang Yung sa'yo, nakakaano talaga siya, yung yung parang alert? speed. Oo. Tapos parang pag okay yung tama, parang lahat positive. Tapos parang meron pang time na kahit 4 na araw ka na walang tulog. Yung No. pagtingin mo sa salamin, parang ang fresh mo pa rin. Totoo yan? Oo, may ganun siyang effect. So hindi ka talaga natutulog? Oo, Hindi halos. Hindi inaantok? Parang makakatulog lang ng saglit tapos ulit. kasi upper siya. Oo, tapos follow up ka ulit. Pero pag yung na-stop mo talagang yung tulog mo, parang comatose ka talaga na parang hindi ka magising. Oh, alam nyo na ha, yung mga kababayan, mga katsa natin, kung merong ganung sign sa pamilya nyo, Oo. di ba possible yun? Kung meron sa pamilya nyo, ay bakit siya laging gising, tapos biglang pag natulog, biglang comatose. Mm. Naku, check nyo na yung mga bugs niyan, yung mga, tama ba? Ganun. Oo, usually minsan nasa pencil case siya, nakalagay. Kasi parang, ewan kung pwedeng sabihin, yung mga ginagamit na paraphernalia, parang, tsaka parang meron talaga siyang art na yung pagpe-prepare, yung basta meron siyang seremonya. Mm. Kasi parang hindi siya... Kasama siya dun sa high? Kasama siya dun sa excitement, yung ceremony? Oo. As in. Okay. Talagang hindi talaga siya normal. So, hindi ka makatulog, I mean, gising ka lagi, tapos kapag natulog ka, parang coma na, ano pa yung effects? Kasi yung parang minsan yung iba nag-hallucinate talaga, yung nakakapagawa ng kwento, yung parang, kasi parang meron kang ibang reality na malayo, parang na malayo sa totoong Ikaw, nag-hallucinate ka? Wala naman, pero parang tamang duda parang feeling ko pag nakakakita ako ng tao, parang feeling ko pinag-uusapan ako nito, yung ganun, parang pag tiningnan lang, ano kayang iniisip nito? Parang ganun, yung parang duda ka na sa Pero depende rin talaga sa tama pag Anong pinaka-worst na tama? I mean, ano yung parang pinaka-worst na nangyari sa'yo na dahil may tama ka? yung pinaka-worst, pero hindi, kasi pag grabe ng tama ako, hindi na talaga ako lumalabas. Nasa kwarto na lang ako. Siguro Nakalak na lang? Ganilak mo oo, sarili mo? kasi ayoko na sa tao. Parang takot na ako sa tao kasi feeling ko may tao na sa labas na nakaano. Pero yung pinaka-worst talagang hindi ko makalimutan is yung meron akong ginugupitan na parang ilang days na ako gising. Siguro na yung katawan ko na, alam mo yung kaya pa ng utak ko pero yung katawan ko bumigay na nakatulog ako habang gumugupit. Wait, nakatayo ka tapos bumagsak ka na lang? Oo, na gano'n na lang. Ano sabi yung kinugupitan mo? Buti patapos na rin ako. Okay. Parang naano ko na lang talaga na after talaga, diretso higa. Nung nangyayari tong mga to, ano ng mga pamilya mo? I mean, hindi ba nila nakikita yung signs? Hindi ba sila Nakikita nila pero siguro kasi nung unang nakikita na talaga nila pero parang hindi rin kasi pa ako maamin. Parang akala nila akala nga nila nagda-diet lang ako kasi biglang payat. Pero siguro meron na silang duda, hindi lang nila ma-confront talaga. Pero na-confirm nila nung nagkakaproblema na sa financial. Parang Yun ganun. yung lagi, no? Oo. Yun yung lagi. Yun yung parang super, parang wala, hindi mo na maikakaila. Oh, no, hindi. Nanadik na talaga siya. Kasi, kung ano-ano na binibenta. Hindi na makabayad sa kuryente. Ay, talaga? Oo. Na-try ko dati, meron ako mga client, naputulan ako ng kuryente. Kasi? Yung ganun. Hindi ka Hindi nakapagbayad. Dahil yung pera mo. Oo. Napunta Napunta sa na dun. Kasi parang nung time na yun, grabe talaga ako din kumita. Tapos, okay din ako mag-ipon. Pero talagang, pag nasimulan talaga, parang ubos. Ubos talaga.
Kasi parang ako, iba rin yung, parang gusto ko talaga yung mayat-maya, tapos lagi-lagi, parang Kuya, isang araw, nung kasagsagan, nung peak of your addiction, gaano kadalas kang tumira? oras-oras. Uy, oo eh. Oo, halos. Kasi hindi ko na kayang magtrabaho, parang mas gusto ko na lang magkulong sa kwarto. Oras-oras, mayat-maya. Tapos minsan yung effect niya parang hindi na talaga yung high, parang tamang emote ka na ba't nangyayari to yung ganun? Oo. And then how long did this really bad addiction, how long was the whole thing for you? Ilang taon kang na-addict ng ganyang kalala? Kumbaga. Hindi taon kasi ako nung unang ko, mabilis lang. 8 months lang. 8 months Oo. lang. Nung So, ganun ka-drastic yung pag-change ng buhay mo within 8 oo, months? within 8 months. Kasi grabe ako talaga as in. Tsaka yung parang lahat kasi parang pag yung mga may problema lalo sa bato, parang meron silang sariling mundo. Parang lahat ng mga source kinakaibigan ko, iba-iba. Lahat ng, oh my God! Oo, kaya parang ubos talaga ako. Nakagawa ka na din ng krimen dahil sa pagiging addict mo? Siguro yung pinaka-worst lang nung lately, yung mga utang lang din na hindi Hindi mo nabayaran. nababayaran. Kasi 'di ba, kaya nga marami ding talagang sa illegal substances. Oo. Kasi nga, maraming gumagawa ng krimen dahil high sila. Mm. Aminin naman natin yan. Hindi natin makikakaila yan, di ba? Pero ba't nila ginagawa yan? Dahil ba nag-hallucinate sila or kailangan nila ng pera? Tsaka kasi pag nasa addiction ka, parang meron ka talagang magagawang mga bagay na hindi talaga siya Normal. normal. Pero sa akin naman, kahit talagang, grabe ako gumamit talaga, yung malakas talaga. As in yung isang, ewan ko kung ano, yung isang, kung pwedeng sabihin, yung isang bulto talaga, parang ilang lang sa akin, Ilang... 2 days lang, na ako lang. Pero wala naman akong ginagawang, yung pinaka-worst na lang talaga yung, hindi na ako lumalabas. Yung, takot na ako sa tao, nasa kwarto lang ako. Okay, meron kasi kaming kapitbahay. Alam mo, binenta niya yung bahay nila. Go. Para pantustos. Seryoso. Tas syempre yung mga magulang niya, siguro nakapangalan na sa kanya, whatever. Yung mga magulang niya, parang, yung wala nang magawa. Mm-mm. I'm sure naka-encounter ka na ng ganyan sa... Madaming mga, Iyak na lang talaga yung family. Yung parang gusto nilang patayin yung anak nila. Kasi parang, maayos yung pagpapakalaki dun mm-mm. Sobrang active sa church yung parents, yung ganun Marami talagang ganun. Tapos parang ano nangyari dito kay kuya? Bakit naging ganyan? Yung hindi rin namin alam kung paano nangyari yun. Kasi kilala namin siya growing up. Parang, bakit siya nalulung? Saan? May problema ba siya? Hindi namin alam. Pero, yung sa'yo, hindi naman umabot sa ganun. Na pati yung mga pamilya mo, talagang ninakawan mo. Hindi naman. Pero yung worst ko lang talaga yung sa mga utang lang talaga din. Ano nangyari sa negosyo mo, yung salon mo? Na down talaga. Tapos grabe, ang ganda din talaga Nagsarado? nagsarado. Tapos yung pinaka-last talaga yung binibenta ko na yung salamin, plancha. Tapos pa isa-isa na, alam mo yun Ate Clay. Oo. Tapos, alam mo yung, nung time pa naman na sinara ko yung salon, yun yung time na ang dami kong client talaga. Na parang tiwalang-tiwala talaga sila sa akin. Pero talagang na-disappoint talaga. Pero ako kasi, never akong magtatrabaho na hindi ako okay. Kaya lahat ng gawa ko halos talagang wala talagang back job na tinatawag. Gets. Kumbaga kahit nasa kasagsagan ka ng addiction mo, hindi mo naman napabayaan yung mga kliyente Oo. mo. Gusto ko maayos talaga. Mhm. Kaya parang, so yun. Pero happy naman ako na sa mga nangyari. Happy na ako kung nasaan ako ngayon. Oh yes, pero of course bago ka napunta dito sa ngayon, it took a while, right? Grabe. Paano nagkaroon ng intervention? Like, at which point mo na-realize na parang kailangan ko na mag-rehab or yung mga magulang mo is parang, di na to tama. Yung hahawakan ka na sa ganyan, tapos papadala ka na. How did it start for you, the rehabilitation process? Meron kasi si mamang co-teacher na nag-rehab din yung husband niya. Si Ma'am Pep, naalala ko. So yun, pumunta sila sa bahay. Tapos, hindi naman nila ako kinonvince mag-rehab. Pero sinabihan ako na
mag-visit kayo sa fazenda, sa farm. Kasi merong parang feast of St. Francis nung time na yun, October. So yun, pagpunta ko doon, nakita ko yung mga boys and girls under rehabilitation na nag-share ng experience. Tapos nakita ko, masasaya naman sila. So yun, parang na-convince ako pumasok na sa fazenda. Pero nung time na yun kasi, so from Masbate ako, yung doon ako pinasok sa fazenda namin sa Naga. Medyo malapit. So doon nag-start yung recovery ko, under program ako for a year. Ikaw mismo yung nag-decide na gusto mong pumasok? Or Oo, was it... ako na rin talaga. Kasi parang pagod na rin talaga ako nun. So ano yun? Like, yung during nakasagsagan na addiction mo, parang ayaw mo na din siya. Kumbaga parang gusto mo na rin siyang matigil. Oo, pero parang hindi talaga, alam mo yung parang makati talaga siya sa utak na parang grabe talaga din yung giyang na tinatawag. With na, ano? yung giyang, What's giyang? cravings. Na parang, nung minsan tinatry ko mag-stop tapos biglang makakaisip ako ng lalo pag nakakahawak ng pera. But I feel like itong ganitong addiction, hindi lang naman siya sa droga particularly. I mean, sugal. Sugal. 'Di ba? Parang ganun din yung effect na parang may konti ka lang nahawakan na pera, biglang instead na pangkain mo, pang tuition ng mga anak mo, itataya mo. Tama ba ako na iisa lang yung effect niya? Kung whatever your addiction may be. Oo. Lalo na mahirap din. Buti na lang hindi ako nagsusugal pero ang dami ko ring nakilala sa rehabilitation na kakambal talaga nung bato yung sugal. Mas mahirap. Mas mahirap ang sugal than drugs? Mas mahirap yung sugal. No. Feeling ko. As in? Based sa nakita ko Of kasi course. talagang halos ubos. Talagang nabibenta-benta lahat. Tapos lahat talaga. Meron nga akong nakasama na parang pati carnapping nagagawa na niya dahil sa sugal. Pero yung mga sasakyan lang naman ng kapatid niya. Pero ang difference kasi feeling ko with illegal substances like drugs particularly is that meron kasing sa isip 'di ba? Oo, Pag meron. yung pag tumira ka, may hallucination, may ganyan. Kaya marami Tsaka merong yung excitement na parang yung pag-score pa lang, grabe na yung Kasi may parang hindi kasi siya basta-basta mabibili mo lang. Talagang you mean when you say naka-score, ibig sabihin nakaharvat ka, yung nakakuha ka. Tsaka may challenge din yung ganun kasi alam mo yung parang feeling mo tinitingnan ka ng mga tao kaya minsan yung hindi siya inaabot yung parang kunin mo lang dyan yung nakalagay na kung saan parang kumbaga may thrill. may thrill. Okay. Ulitin ko bago tayo magtapos sa isang segment na to, don't even try. I'm letting you guys know, don't even think about trying, don't even touch it, do not try. Kasi katulad ni Jake, hindi mo alam pag yung pagka-try mo, biglang a few moments later, sira na ang buhay. Diba? Oo. But we will be talking about that more. I'm sure a lot of our mga katsaa ay sobrang interesado malaman paano ba yung mga kumbaga anecdotes yung mga nakasama mo sa rehab, ano ba yung mga story nila, and also ano ba yung process na pag-rehabilitate ng isang tao na nalulong sa kung anumang addiction. Sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. Yes, mga katsaa! Hello na naman sa ating alugbati portion. Once again, maraming salamat po sa lahat na nagko-comment na inyong full name and location para magpabati sa ating shoutout portion. And with that, i-shoutout na natin ang ating mga katsaa from all around the Philippines and all over the world. So hello to Jo Malitan from Saudi Arabia, Bia Ann Contreras mula sa Macau, Ella Justine Pericas mula sa Dubai, UAE, So Oifong and Mi Ferlin from Hong Kong, John Vic Pahanunot from Brisbane, Australia, Josie Galang and family from California, and Rudolph Joaquin and family from Las Vegas, and last but not the least, Zainel Marin mula sa Bahrain. Thank you so much mga katsaa sa inyong
comment at pagpapabate. And kung hindi pa po kayo nakaka-try maalugbati, guys, huwag kayong mag-atubili at mag-leave na ng inyong full name and location sa ating comment section. And kung hindi pa namin kayo babate, please wait for our mga susunod na shoutout dito sa video na ito. Sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode. And if you are, please make sure to like this video, mag-comment po kayo, share this video, and subscribe to our YouTube channel. So eventually nag-decision ka at ang iyong pamilya ay supposed na mag-rehab ka sa Fazenda da Esperanza. So tell us about that farm, that facility. So yung Fazenda de Esperanza is we are not like other rehabilitation na yung hospital setup. So we are like family setup. Yung pinaka-program talaga namin, meron kaming tinatawag na 3 pillars, yung spirituality, community life, and work. So yun, during the program, walang phone. Tapos, 1 year walang phone, bawal yung pera, bawal ang sigarilyo. At first 3 months, bawal mag-communicate sa family. Pag may sasabihin, letter. And community life, yung hindi, dapat pag kumain sabay-sabay. Yung lahat talaga? Oo, lahat. So yun, may oras. Tapos yung stocks mo, parang ipuput in common mo siya. Kung ano yung ipadala ng family mo, para sa lahat. Parang talagang sa program within the year, parang matututo ka talaga makisama. So yun, kasi iba-iba kayo, iba-iba yung reality. So nung pumasok ka dito sa Fazenda, anong adjustments? Particularly for you, ano yung adjustments na nangyari sa'yo? Parang, syempre, biglang wala kang droga. Parang, ano ba, ganun-ganun ka ba? Nag-withdrawal ka ba? Grabe din yung withdrawal kasi, pero ako kasi, bago ako pumasok, prepare ko talaga yung sarili ko. So, nag-rest talaga ako. Pero usually, yung mga nakakasama ko, talagang struggle sila. Yung withdrawal talaga, grabe. Anong nangyayari sa withdrawal? Yung mood swing, tsaka yung behavior nila iba. Yung mainitin yung ulo, tas yung talagang minsan tinutoyo talaga. Like nagwawala, ganun? Hindi naman. Kaya sa amin talaga, parang napapractice talaga yung pakikisama. Tsaka nakakatulong sa amin kasi everyday yung rosary tsaka mass. So kahit iba yung religion, talagang dapat during the time, andun ka lang. Ano ka, this Fazenda de Esperanza is from a Catholic missionary, tama? Catholic community. We are Catholic community. Parang Couples for Christ. Recognize kami sa Vatican as a Catholic community. I see. And ang mga founders are Brazilian. They're from yeah. Bakit ganyan yung logo nyo? May bisikleta at may... Yung story ng bisikleta, kasi si Nelson, Sino si Nelson? yung founder namin, Okay. 16 years old siya noon. 16? 16. Meron siyang nakita sa corner sa Brazil, sa Guaratingueta, na mga drug addicts. So yun, kinaibigan niya. Tapos hindi naman talaga niya sinabihan na magbago na wag na kayong mag-drugs. Parang kinaibigan niya lang talaga. Tapos yung isa pag may birthday, binibigyan niya ng cake. Parang nagbid lang talaga siya ng relationship. Tapos merong incident na hiniram yung bike niya. So, pero yung mga mentality ng mga addicts na yun, gusto nilang ibenta yung bike. Pero nung time na ibibenta nila, na konsensya sila. Instead na ibenta, ni-repair nila, tsaka nilinisan nila yung bike. Tapos binalik nila kay Nelson. Doon nagsimula yung ni Nelson na talagang yung mga addict kaya talagang magbago. So yun yung unang, kasi sa farm, parang mayroon kaming tinatawag na act of love. Yun yung unang act of love ng mga addict kay Nelson. So after nag-decide siya na kumuha ng bahay, parang as in grabe din yung history ng Fazenda. And then sa Philippines, ilan ang facilities na meron kayo? Meron kaming 3. Isa sa Bangad, sa Masbate, isa sa Naga, tapos isa for girls. Okay. Yung sa Naga, nag-close nung pandemic, so magre-reopen naman siya this year. I see. What was the year that you went inside the rehab? My 20
2013. 2013, una ka pumasok. Okay. And then, Natapos ko 2014. 1 year yon. 1 year. So, 1 year ang program Oo. ninyo. Dun sa program ninyo, okay, walk us through the program. So, pagpasok mo, syempre kukunin yung mga cellphone mo, walang, ganyan. Ano yung sa akin natutulog, ganon. Meron naman kaming room na double deck. So maganda yung bahay. May kasama ka sa room. Tapos merong mga padrino, yun yung tawag sa akin, padrino, yung mga volunteers na nag-guide sa kanila. So yun, talagang challenging siya. Nung program ko parang talagang isa rin sa nakamotivate sa akin na gusto kong mag-volunteer kasi na-feel ko yung love ng mga padrino ko nung una. Kasi talagang sa Fazenda parang yung pinaka-basic na tinuturo talaga yung love. That's nice. Babayaran nyo ba yung Fazenda? Meron kaming monthly contribution na 6,000 Yung family niya, kung ako yung papasok, may babayaran ng pamilya para ko. sa accommodation, pero depende sa kakayanan. Pag makiusap na ito lang yung kaya, Okay lang naman. Kasi yung sa water din, sa electricity, naman. tapos Siyempre may sa food. yan, oo. May Pero cost naman talaga. alam mo yung pinakamasaya sa farm kasi ma-appreciate mo yung simpleng bagay. Alam mo yung pinakamasayang banding namin ng mga boys, magkape. Masaya na kami sa 3-in-1 na kape kasi yung supply namin is stick. Alam mo yung babalik ka sa mga simpleng... so yun, talagang ang pinaka-program namin is hindi yung... Pero yung may mga boys kasi na may maintenance sa gamot, pero yung pinaka-program namin talaga is yung tinuturuan sila na paano magmahal talaga. Question. Okay, bago ko tanungin ko anong ginagawa sa farm. Ano ba ang ang tagal mo na dyan, di ba? Sa many years that you've encountered these people or the community, yung mga na-addict, ano ba talaga yung punot dulo ng problema nila? Ba't sila nagiging addict? Yun ang talagang habang nasa program talaga, yun talaga yung kailangan nilang ma-discover. So iba-iba? O iba-iba. Pero nga, kung tutusin, yung addiction is ano lang talaga siya, consequence ng pinaka-main problem na kailangan talaga ma-discover nila kung ano yun. At sa kanila lang talaga yun. Pero wala siyang pattern? Walang pattern. Iba-iba. Kasi iba-ibang reality. Iba-iba talaga siya. Pero yung pinakamaganda lang talaga sa Fazenda, pag na-discover mo talaga yung love ng Diyos sa'yo, parang hindi ka na mapupunta sa ganong landa sa addiction. Talagang it's really... Kasi parang maliit lang talaga na bagay yung addiction talaga pag na-discover mo talaga kung ano yung talaga more on spiritual talaga na something inside talaga na kailangan mong hanapin. But based on your discussion, siyempre alam mo yung mga story nitong mga taong to in the 10 years more than 10 years you've been there. Ano yung usual na rason? Bakit ba nagiging sila? Ano yung mga sample reasons? Halos more on family. Sa family talaga nag-start. Naalala ko meron boy dati na nakasama ko siya, yung nag-start yung addiction niya nung gustong-gusto niya kasi mag-basketball. Parang binilhan siya nung sapatos, tas basketball na pero nagalit yung nanay niya. Parang, ewan ko kung sinunog doon nagsimula yung trauma niya kasi parang yung nanay niya gusto niya mag-aaral talaga siya. Parang ganun. Tas meron namang isa yung napangakuan siya na pupunta sa graduation tas hindi nakapunta. Parang doon nagsimula yung... Meron akong na-encounter na gano'n na parang may honor ata siya noon tapos parang napupunta sa graduation tapos hindi... Bata tapos nag-promise sa kanya. Parang doon nagsimula yung addiction niya. So iba-iba talaga. If you've been watching Think Talk Tea, and we just had James Andrews recently, right? About the quantum healing. Lahat talaga, it starts from a wound, 'di ba? A trauma, a very emotional moment in a person's life na usually yun ang trigger ng lahat ng bagay. And until malaman mo na ito yung kailangan mong i-heal, hindi mo talaga, the wound would foster forever. Hindi, dyan lang siya, magnanana, ganon. Kaya, tama nga sinabi mo, naniniwala din ako dyan na yung addiction for whatever substance ay parang simptomas lang siya. Hindi siya yung talagang sakit. Kaya kami ng mga volunteers, grabe din yung pinagdadaan naming formation talaga na
yun, Ano yung- nga? Sorry, go ahead. yung mga volunteers namin na pumupunta kasing Brazil for formation, meron silang therapy na ADE. Yung psychotherapy siya na babalik ka talaga sa pagkabata mo. Kayo? Oo. Therapy siya na kinikwento lang naman ng mga volunteers na parang para ma-heal mo yung Yes, ano yes. mo. So, alam mo yung pinagbubuntis ka pa lang, lahat ng Yes. emotion, lahat ng Yes. feeling ng nanay mo, malalaman mo through therapy. Kaya Mm-hmm. doon ako na-excite din na mapagdaanan ko siya, yung therapy na yun. Mhm. So you've also, bukod sa pagiging missionary sa sa Masbate, Masbate. you've, nalaman namin that you've also been a missionary in other parts of the world. Oo. Tell us about it. Yung unang mission ko unang experience ko sa volunteer sa South Africa. Sa fazenda namin sa South Africa. So yun, 1 year ako doon, tapos bumalik pa ako for another 4 months. So masaya naman yung experience ko. Tapos pinadala nila ako sa Europe para missionary school na visit ko yung fazenda namin sa Germany, Ang dami palang fazenda. sa Switzerland, sa Poland, sa Belgium. Ilan ba fazenda sa buong mundo? 180 plus. Ay, ang dami pala. Nag-open pa lang kami sa Madagascar. O sabi ko sa inyo, may tao sa Madagascar eh. May TikTok viewer dyan eh. Nag-open pa lang sa Madagascar. May nag-comment ba naman, sabi ko, meron kang TikTok viewer sa Madagascar. Sabi ba naman, hindi ba puro mga hayop doon? Ano ba? May tao naman sa Madagascar. Pero so, sa Pilipinas, 3 lang. 3. Pero all over the world. Galing din marami ako sa pala. Thailand. May fazenda din doon. Nag-open yung fazenda sa Thailand. Unfortunately, nung nag-change yung bishop. Bishop? Bishop. Bishop sa Thailand? Sa Thailand. Kasi yung fazenda dapat under the diocese. So nag-change yung bishop, hindi na siya sinuport. Ay. So 5 years lang dun yung fazenda. Kasi sabi basta May political kineme. Oo, kumbaga may politika din pala sa mga ganyan-ganyan, so, no? yun. Kasi dapat daw yung nag-help sa mga taong may addiction is Gobyerno. yung gobyerno, hindi daw yung church. Ay, Doon sa Thailand. tama! Wait lang parang, di ba pwedeng hand in hand? So yun, nagsara. Sayang meron din kami mga boys dun sa Thailand. Ang ganda ng fazenda sa Thailand. Lahat ng fazenda are farms. Farms. Lahat farms, okay. So going back, sa farm nyo, sa Masbate, anong tinatanim? Totoong farm siya? 344 hectares na farm. So ang pinaka source of income namin is milk. Ha? Sikat kami sa fresh milk na flavored. Mga baka. Oo. Baka ba? Baka. Baka. Tapos So yung farm na hayop na farm. Hindi siya farm Farm. na tanim. may tanim din. May tanim May din. palayan din kami. Malaki yung palayan namin. So lahat ng boys na under rehabilitation, magfa-farming sila. Ako yung responsable sa gatasan. So kami yung gumagawa ng mga products na binibenta namin to sustain the community. Right. So para siyang sustainable, alam mo yun, livelihood. Yung, namin, you're not just buying the product but you're also helping the community. That's good. So when you say nagka-farm sila, nagtatanim talaga sila? Nagtatanim. Ng palay. Ano ba mga tinatanim nyo? Palay, tapos mga vegetables. May vegetables din. Tapos yun, kasi yung farm namin talagang tourist spot siya sa Masbate. Isa talaga siya sa pinupuntan kasi napakaganda ng view. As in. So yun, nakikita nila doon yung mga boys namin. Minsan sila pa yung nagsiserve sa cafe. Meron din kaming May cafe. cafe din kayo. Okay. Tapos, Walk us through a day in the life of a person na nakatira sa fazenda. so bali ako, volunteer missionary. So kami yung nag-guide sa boys and sa families. Pero sa community namin, malaki kasi yung community namin, meron kaming kasamang mga madre. So sa farm namin, meron 4 na Brazilian na madre na kasama yung mga boys sa work. Tapos may 2 taga-Brazil din na na brothers. Tapos meron kaming pare din, 2 na nakatira sa farm. So usually, pagising namin ng 6 a.m. Aga! 6 a.m. 6 a.m. magro-rosary na. Tapos after rosary, breakfast. Pero alternate yan. Minsan yung mas 6 a.m. Pero parang ganun lang or gabi. Tapos lunch. Tapos Breakfast tas lunch agad? breakfast, tas work. Work. Tapos 9 a.m. break.
merienda, Yung work is farm work. farm. Farm work. Pero iba-ibang assignment nila every week. Pag na-assign ka sa kitchen, ikaw yung magluluto para sa lahat. Pag na-assign ka sa bakery, ikaw yung gagawa ng tinapay para sa lahat. So, iikutin mo yan. Kumbaga, Rotation. Lahat oo. nakaka-experience. Exactly. So yun, and then back to work 11:30, magre-rest. Tapos Okay. lunch 12. Tapos may tinatawag kaming siesta time 12 to 2. Wow. So kailangan mo matulog para makapag-workout ulit sa hapon. So 2 to 4:30. Tapos sometimes may magkakatikisim or sharing of experience kasi meron kaming ganun every week. Magsha-share ng experience. Very spiritual, Catholic spirituality based talaga siya, Oo. no? So talagang marami na rin talaga. Grabe din talaga yung nagagawa talaga ng prayer life. So, walang social media? Wala. Sa amin lang, sa mga volunteers, pwede kami mag-phone. Pero sa mga boys under rehabilitation, 1 year talaga. Nawala. Kaya ako nung nag-program ako, nung una kong nakahawak ng cellphone, para akong na-shock. Tapos nung nakahawak ko ng pera, parang Ayoko kasi sana ng walang pera. din. mm, So, parang kumbaga yung mga shampoo nyo provided. provided. Tapos minsan, once in a while, nag-check kami ng cabinet nila kasi baka may pera or ano. Kasi minsan, kasi sa farm namin parang may katabing, lakarin mo lang pa nun, may tindahan. So, Oo. pero kilala naman kami doon kasi yung iba talaga, bumibili ng sigarilyo or minsan pinapalit nila yung mga sapatos nila pambili ng sigarilyo. Kasi alam mo yung talagang mahirap talaga din yung recovery. Talagang pero talagang laging may chance na mag-restart every day. Sabi ni Jimmy Kim, para daw military service sa Korea. I was gonna say, para talaga siyang, kasi wala silang pera, wala silang ano. Okay. Tapos yes, Tsaka kung ano yung pagkain ng isa, pagkain ng lahat. hindi ka pwede mamili, no? Oo. So, parang natututunan mong i-embrace yung paghihirap everyday. Kasi, pag lumabas ka na, talagang challenging ang buhay talaga. Maraming paghihirap. So, kailangan dun pa lang sa loob, maging matibay ka na. Ano man pagkain nyo? Baka. O, hindi naman masama. Hindi naman, iba. Grabe naman, hindi naman. Baka nga eh. O, di ba? Minsan isda. Depende sa parang normal na. Normal na tanghalian, hapunan. Pero talagang lang kasi kung sino yung magluluto. Parang kahit hindi ka marunong magluto, pag na-assign ka dun, kailangan mong gawin. Oh, good luck sa Good luck. lasa. Oo. Tsaka yung pinaka-challenge yung magsaing ka para sa madami. Oo nga. Paano nga yun? Ang laki ng kawa nyo, ganun. Malaki. Tapos yung lutuan pa namin kahoy. Ng What? malaking kawa. So yun, may na-assign din sa firewood. Sila yung taga ng kahoy. Bakit hindi kayo bumili ng gas? Part siya ng therapy. Tsaka part siya ng reality sa Philippines. Parang in every fazenda sa iba-ibang mundo, iba-ibang reality. Sa fazenda Germany nga, nagulat ako yung yung dishwasher. May dishwasher sila. Taray. Oo, ilalagay mo lang, okay na. Oo, sa ibang bansa kasi ganun eh. So, masasabi mo mas mahirap yung buhay dito ng rehab kaysa dun sa ibang bansa? Hindi ko rin ma-compare kasi nung pumunta ako sa Germany, sa part ng Euro, parang feeling ko mas masaya sa atin. Kahit mas comfortable yung life nila. Kasi napansin ko, meron dun sa fazenda, merong isang kwarto, puro chocolate, puro pagkain. kanila? Tapos parang walang kumakain. Tapos parang iniisip ko kung sa Pilipinas to. Ako nga, yung 3-in-1 nga, nawawala pa. Oo. So, yun, alam mo sa amin, napakasimple ng buhay. Talagang, ewan ko pag nasa farm ako, parang pag mabigyan lang kami ng soft drinks, kasi walang yung may magbigay lang ng Coke, parang masaya na kami. Oo. Talagang babalik ka talaga sa pinakasimple. Parang pinaka-basic. Pinaka-basic. Ano ang rasyonale nito? Ano ang rason kung bakit ganun yung kasi wala talaga ako idea sa rehabilitation. So, are you saying this kind of rehabilitation is different from, like, kunyari, say, yung mga parang hospital-based Hospital. facility? Anong difference niya? Malaki talaga yung difference niya kasi sa amin, more on, yung tinuturo sa amin, hindi yung, kasi yung ibang rehab nakafocus na, wag na kayong mag-drugs, parang, military din sa ibang rehab pati yung pagtupi ng damit, parang pero sa amin yung pinaka-tinuturo talaga magmahal. Parang parang babalik ka talaga doon na mahalin mo yung sarili mo para makapagmahal ka ng iba, yung patawarin mo yung sarili mo para. Tsaka meron kaming word of life everyday na sinusunod na based sa gospel. Parang halimbawa, yung word of life ngayon, mahalin ang kaaway, kailangan mo siyang i-practice para kailangan mong i-practice yung word of life na mahalin. Tsaka yung
pinakasimpleng, babalik ka sa simpleng mga act of love, kagaya nung paglagay ng bigyan mo ng tubig yung kasama mo. Parang dun ka talaga sa mga basic. Tsaka medyo deprived ka of the luxuries of life. Oo. Kaya marirealize mo na kaya mo naman din mag-survive. I feel ako, ganun yung Oo. takeaway ko, na parang kaya naman. Hindi naman kailangan lahat ng ito eh. May basic kang makakain ka, may shelter, may food, may community. You can survive. Tsaka ang saya ng iba kasi yung ano pag nasa farm, yung bundok, tapos yung mga nakikita mo kalabaw, kabayo. May kabayo kayo. Nung pumunta nga ako dito, pumunta kami sa BGC, para akong bata na nakatingin sa mga building. Oo nga, kasi ibang-iba. Oo, as in, yung parang iba din yung happiness nung, kaya parang feeling ko nung na-postpone yung ating interview, parang blessing in disguise siya. Parang nakapagpahinga Nakaikot ako. ka, Oo, oo. Naka-rest talaga ako na pero grabe din yung contact nila sa akin na parang, ito na yung pero talagang ang saya ko din na That's nice, that's nice. Sa pagbabalik po natin, kasi nga nabanggit na tayo, napasadahan na to ni Jake kanina, na hindi lang to illegal na substances. Sobrang talamak ngayon ng mga, ano tawag nito? Gambling, mga gambling, no? Online. I think pwede, magandang pag-usapan to. Kasi pareho ba ng rason kung ba't siya na-addict doon? I mean, is it because of family rin? Hindi ko sure eh. Is it the same? Or ano ba kaibahan ng epekto kapag kunyari nagbato ka or nag-MJ ka, na-addict ka doon, sa na-addict sa sugal? Ano ang siguro mas maiba yan, 'di ba? So pagbabalik po yan ng Think Talk, tatalakayin po natin yan. Alright, kala niyo tapos na? Syempre, hindi pa. So tuloy-tuloy lang ang ating alugbati. So hello to Aromin family mula sa Quezon City, Edmund Mendaros mula sa San Pablo, Binalonan, Pangasinan, Resty Bakit parang medyo mahirap yung mga surnames nila ngayon? Resty Emperado from Bacolod City, Lea Cabartolentino from Alangilan, Batangas City, Mary Van Teres Katakutan from Binalbagan, Negros Occidental, Angeli Laspina from Phil Global Immigration Services Corporation sa Tuguegarao, and Mean Lambit mula sa Almeria, Biliran. Thank you so much po. And guys, huwag niyo kalilimutan, pwede rin kayo mag-super thanks sa amin. Super thanks. May makita po kayo dyang $ sa comment section. You can donate however much you want. Pwede kayo magpapula, magpa-pink, magpa-orange, magpa-green, blue, yellow, whatever you might want. And magkakaroon kayo ng special greeting mula sa amin pag kayo po ay may super thanks. We just want to say sa mga katsa po namin dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming salamat po for making Think Talk Tea a part of your home and your lives. Lalo na po yung malalayo sa mga pamilya, sana po tuwing nakikinig po kayo ng episodes namin, nababawasan po kahit papaano ang inyong homesickness. And we hope to see you here every upload at ingat po kayo palagi. Scatter, online casino, online hindi na nga tawagan nila doon, mag-gaming di ba? Dapat gambling ang tawag doon di ba? Nakwento mo kanina na marami nang pumapasok sa rehab nyo na yun ang problema. Tell us about it. Siguro kasi ngayon, napakamadali yung access sa sugal na online, lalo na meron ng mga GCash, mga Paymaya, parang mabilis na yung pondo. So yun, parang nagiging, ang dami talagang nalululong ngayon sa mga online, lalo na yung marami talagang nagpo-promote din. Pero ano kaibahan niya pag sa mga pumasok sa Fazenda ha? Kasi marami naman pumasok na na gambling. Meron kasing dalawang klase. Merong mga nagsusugal na hindi sila yung gusto nila talagang pumunta sa mga casino, tsaka may mga bingo-bingo. Yung parang okay. Marami din ganun. Tapos meron namang nagsusugal na gusto nila sa phone kasi madali yung access. Oo, yung pasok agad. Oo. Yung parang magre-recharge mo agad di ba? So marami kayong ngayong recently na parang, ano man tawag sa mga taong nasa loob ng rehab? Mga boys lang yung tawag na mga boys. Marami kayong mga boys ngayon na galing sa sugal? Oo. Talagang malala kasi talagang naubos talaga yung ipon. Tapos meron pang dumadating sa point na kinukuha na nila yung sasakyan ng family nila, tapos minsan binibenta na lang nila or sinasa nila. May mga ganun. Ang dami kong mga nakasamang ganun, yung makikita mo na lang pinupost na ng kapatid kasi nawala na yung sasakyan. Pinupost? Oo. Ba't yung pinupost? Kasi parang missing na din sila.
Tapos yun yung mga experience ng mga boys na nakasama ko. Tapos Okay. talagang binigyan pa rin sila ng chance talaga. Ano ang difference or effect ng addict sa substances sa addict sa sugal? Alam mo, wala din talaga siya. Hindi ko rin maano yung difference kasi yung behavior same lang, yung pattern nila. Same lang. Parang iba lang yung addiction Choose nila your pero poison lang, gano'n. oo, Oo. pero parang same lang din yung ano. Pero ako personally talaga yung ang dami ko ring nakilala sa rehab na talagang parang mapapatanong ka, sure ka ba na addict to? Kasi talagang medyo mga mababait talaga din, tapos mga magagalang, tapos ano. Pero talagang meron talagang behavior na makikita mo na parang Addict pala meron talaga. talagang Oo. oo. Ano yun? Both sa drugs and sa 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 sugal, sugal? oo. Ah. Grabe talaga din yung sugal kasi nga kagaya nung Mas accessible siya eh. Yun yung oo. feeling ko eh. Kumpira sa, sabi, droga, score mo nga, Oo. mahirapan ka, maghanap ka Tsaka ng parang mga may mga bonus daw na parang kahit wala kang pera parang pangungunahan. Oo, tapos may initial. yun. Pero talagang may mga ano talaga yung nananalo talaga sila sa una. Madami talaga yung malalaki yung panalo, tapos Pang real in lang sa'yo yan. oo. Kumbaga, panghatak lang Oo, magaling sa'yo. din talaga Tapos yung kapag nananalo ka na, tatalunin ka na. mm. Hanggang na-addict ka na, benta mo na yung bahay Ang dami nyo. talagang nasisirang buhay sa sugal ngayon. True. Talagang True malaking naman problema talaga. talaga siya. True naman talaga. Can you give us some anecdotes, mga kwento ng mga anong naging behavior ng mga boys na napasok sa fazenda before sila napasok? Like how bad was their lives? Yun nga talagang yung mga nabenta nila lahat. Tapos, yun nga, meron ngang nakakatawang kwento yung asawa niya galing work, yung pagod na pagod. Tapos Babae yung babae. tapos pagpasok niya sa bahay, mag-on siya ng gas, wala yung LPG sa baba, swinap talaga, binenta para sa drugs. Ah. Tapos merong isa yung gate talaga, yung Gate? buong gate. Binenta niya yung gate Oo. nila? Parang pinakilo or something. As in, talagang malala talaga. How about yung ano ang age range ng mga taong nasa kung ano yung mga pinakabata? Yung pinakabata na na-encounter ko is 13. Ha? 13. Pero Ano? computer addiction siya. Ay, may ganun din. Meron pala kaming mga computer addiction na What do you mean? yung pinakabata nga namin ngayon, meron din pumasok pornography addiction. Oh my gosh. So yung computer addiction, paano naging computer addict siya? Anong ibig sabihin yun? Talagang yung buhay na computer na lang, parang nawawala sila sa reality. Oh, Yun I yung can imagine. So pinasok siya ng mga magulang. Oo. Yung naalala ko yung 13 years old, parang maano siya sa computer, tapos nahack niya yung account ng mama niya, tapos nakuha niya yung pera. So yun. Pinaka-challenging yun sa experience ko kasi yung merong bata sa tapos yung talagang iba talaga yung iba yung kulit. Iba yung kulit pag bata. Ay, nung bata. Oo. Oo. Pero ngayon okay na siya, na nasa Taiwan na siya, nag-aaral. Chinese ba siya? Pilipino, taga Cebu. Ba't siya napunta sa Taiwan? Ewan ko, parang nandun na siya nag-aaral. Pero naano niya, natanggal niya yung addiction niya. Oo, natanggal niya. Gumaling siya. Gumaling siya. Okay. How about yung meron bang mga hindi, ikaw kasi di ba sabi mo, na-heal ka or naka-recover ka, pero nag-relapse ka. Oo. Tell us about that. So 10 years ako sober. Which is like from 2013 to 2024? 2023. Okay. Parang hindi ko basta ganun yung matagal ako sober, so yun nakatry ako ulit. Ba't ka nag-try? Yun ang tanong ko, bakit ka nag-try? Feeling ko nawala din talaga ako dun sa spirituality siguro. Tsaka yung hindi ko na balance. Kasi meron talagang, pag nasa farm ka yung spirituality, community life, tsaka work, parang dapat balance talaga siya. Yung so feeling ko nawala din ako talaga. So bakit, kailan ka ba umalis ng fazenda? Umalis ka ba ng fazenda? Oo, nag-volunteer ako 2015 to 2019. And then nag-pandemic. Nag-pandemic. Ano naging trabaho mo ng pandemic? Ang dami. Nag-salon din ako ulit.
Tas ang dami ko ring racket, nagba-buy and sell na kung ano-ano. Mm. So yun okay talaga yung nakaipon na ako. Tas yun nga, pero nung nag-relapse ako talagang ubos. Na naman! Ang dami kong damage talaga kahit sa mga friends ko. Ang mga utang. Oo. Hanggang ngayon. Nagbabayad ka pa din. Hindi, kasi wala na akong sweldo. Okay, I'll ask you about, paano ka nag-relapse? Like, may nag-offer ulit, ganun? Hindi, parang naano rin ako nun yung, kasi talagang dapat pag may problema ka sa addiction, talagang parang naano rin ako sa alcohol. Parang siguro pag sobrang lasing na parang nawawala talaga sa nawawala sa pag yung sobrang lasing na. Mm. So yun, hindi ko na rin talaga maalala, basta nag-relapse Bakit ka ako. napapasok? Oo. So ubus talaga. Ano sabi ng mga pamilya mo nung nag-relapse Na-disappoint ka? talaga sila. Oo. Lahat. Kasi syempre parang akala nila okay na tapos. So so having said that, masasabi mo ba na talagang effective ang rehabilitation given na even for you, who even volunteered and did all these things, nag-relapse ka pa? But does it mean na naging effective or hindi talaga, wala talagang Effective siya. wala Pero talagang gumagaling? madami namang nakaka-recover. Talagang iba-iba lang talaga nung reality. Parang, kasi parang meron talagang nagre-relapse after ng program. Meron talaga. Talagang, Tapos, bumabalik? kasi yung recovery, hindi lang siya doon sa rehabilitation. Parang it's a lifetime. Yeah. Na parang, even like me, I will struggle that addiction until the rest of my life. Parang, kaya mas nag-decide na ako ngayon na parang ito na yung life Buhay na mo? masaya ako. Tsaka feeling ko mas fulfilled ako ngayon. Parang, Nung nabalik ka, nung nag-relapse ka ng 2023, sabi mo, how many months did that take for you? 1 year? Hanggang 2024. Oo. Tapos bumalik ka. Tapos pero kailan mo na-decide na, shucks, kailangan ko nang bumalik sa farm? Kasi ayaw ko pa nung una. Parang, syempre yung pride ko na parang Yeah. nakakahiya na nag-decide talaga akong bumalik kasi parang pagod na talaga ako. Parang nasa point na ako na parang gusto ko na Talaga? Oo. Na parang, buti na lang talaga nag-decide ako na bumalik. At hanggang ngayon hindi ko pa rin pinagsisisihan yung decision ko. Tsaka parang meron na talaga akong na ito na yung gusto kong buhay. So, gusto mo na talagang manatili sa farm for the rest of your life. Oo. Paano yun? Hindi mo na plano magkapamilya? Hindi mo na planong, hindi mo na plano magtrabaho? Kasi parang sila na yung pamilya ko. Parang nag-decide na ako na parang ibigay ko yung buhay ko sa kanila. Na parang yun na yung, ang saya ko na pag may nakakausap akong family, ang saya ko pag nagko-communicate ako sa kanila na parang, oy, okay na siya dito. Kasi parang halos lahat ng pumapasok sa amin, grabe yung struggle ng family. Yes, let's talk about that. Na-mention mo kanina na pag may addiction ka, hindi lang naman ikaw ang Actually, hindi ka nga nahihirapan masyado. Ikaw, haya-hay ka di ba? Hindi mo naman naiisip yun Pag na-addict ka ha. I know this for a fact because, okay, I'm not naming names obviously, one of my friends, childhood friends, got addicted sa online gambling, online casino. She lost millions. Oh my God. May anak siya. Can you imagine? Mabata yung mga anak niya. Anong effect nun sa mga bata? Nakita mo yung nanay mo nagsusugal, addict, nagbebenta ng mga kung ano-ano, di ba? Yun ang mahirap kasi talagang yung family yung casualty talaga. Tell us about it. Ano yung mga struggles ng families? Para lang din, ma-discourage natin yung mga tao talaga na wag niyong subukan. Hindi lang mga droga, pati yung pag online sugal or even casino, wag niyo nang itry. Kasi wag kayo talaga nalulong. Buti sana kung kayo lang. Anong gagawin mo sa nanay mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa mga, di ba? Tell us about it. Talaga ang dami talagang family talaga na nagsasuffer pag yung mahal nila sa buhay nasa addiction, talagang financially, emotionally. Parang lahat talaga affected. Ang dami ko ring nakitang mga families talaga na naghihiwalay. Oo. Talagang mga nanay, yung mga iyak ng nanay, tatay, talagang grabe. Grabe. So yun talagang, kasi pag yung nasa addiction, parang sarili lang talaga nila yung iniisip nila. Parang hindi nila naisip na may mga taong ibang naapektuhan.
So yun, pero sa isang banda meron din akong mga nakitang mga family na hindi talaga sumuko. Na parang meron talagang mga couples din, mga mag-asawa na parang talagang for better or for worse talaga sila na Mm. meron nga ako sa Fazenda Girls na nakita dati yung may problema sa addiction yung babae, yung nagpaparehab yung asawa niyang lalaki. Wow! Oo. Addiction for what? Drugs. Yung babae yung lalaki yung nagpaparehab sa kanya. Tapos mahal na mahal siya. Swerte niya? Oo. Swerte rin niya. Yeah. 'Di ba? Paano yung mga anak? How do the children handle that? Karamihan ng na-encounter ko na boys talagang hindi kinakausap ng mga anak. Mm. So yun, talagang kawawa din talaga yung mga anak. Meron nga akong nakitang may nakasama ko, 60 years old na siya. Tapos nag-retired. Parang di ba pag Wala ka nang ginagawa. nag-retired, tapos may makukuhang pera pag sa government. Tapos alam mo yung retirement niya, nauubos sa drugs. Tapos yung, grabe yung tampo ng mga anak niya talaga. Kala ko sugal. Medyo gets ko pa yung sugal kasi parang baka Wala talaga click ng link. Wala talaga siya sa edad. Yung addiction talagang meron. Ano yung parang pinaka-worst na addiction na nakita mo? Pinaka-worst? Parang yung tao talagang grabing sobrang pagka... Siguro yung pinaka-worst na addiction na parang medyo na ano ko yung sex addiction. Ay, meron din. Meron din. Ay. Meron Paano sino din. nagpapasok sa kanila? Yung family din. Okay, may ganun pala. Oo, meron din. Ano siya, babae, lalaki? Ay, lalaki. Oo, lalaki siya. Okay, paano nila nalaman na addict siya sa sex? Diagnose kasi kami upon entering merong psychological. Diagnose talaga siya na may sex addiction. Pero pag andun, hindi ko naman tinatanong kasi kung ano yung... Oo. Merong ganun pala? Meron. Bakit siya naging worse? Kasi naghahanap na talaga siya kahit saan-saan, ganun? Kasi bata pa siya, nasa 20 pa lang. Parang lumaki siya sa boys town. O sa Boys Town? Parang mga dinahandle ng mga madre. Tapos pinasok siya sa amin. Tapos diagnose talaga siya na may ganun. Paano niya na, ano yun? Paano niya na... Pero ang hirap din kasi hindi niya, parang medyo struggle din kasi parang hindi niya masyadong tanggap. Tapos nahihiya talaga siya sa addiction niya. Pero sa amin naman parang hindi naman na importante. Sino nagpasok sa kanya doon, yung mga madre? Oo. Kasi wala siyang magulang? Kasi parang orphanage ba to? Ganon? Oo, parang ganun. Naka-recover siya? Oo, naka-recover siya. Okay. How does the farm maintain their bukod sa sustainable siya dahil kasi farm kayo, 'di ba? May mga ano tawag ito? Donate din ba sa inyo? Oo. Marami din talaga. Kahit yung mga buildings namin. Marami pa kayong buildings? Oo. Kasi ngayon parang ginagawa yung guest house from Brazil. Yung mga ibang community namin na okay financially, tinutulungan kami. Kasi parang yung Fazenda, bilang international siya, parang yung pondo, hindi lang sa Pilipinas galing. So, pwede siyang i-distribute. Lalo na nung nagkabagyo. Upong ba yun? Yung malakas bago last year? Sa Masbate. Oo, na talagang nasira yung mga bubong. Yung Talaga? sa nung bagyo. Kasi farm kayo bukang-buka no? So, yun. Tsaka parang, hindi ko nga alam din kung paano kami nagsusurvive. Pero talagang... Providence. Providence. Divine Providence na lang yan talaga, di ba? Kasi ikaw wala kang sweldo, di ba? Wala akong sweldo. Pero parang yung happiness ko, same lang din naman nung mas masaya pa ako ngayon. Parang... That's nice. Ano ang masasabi mong biggest lesson na nakuha mo from being... Kasi parang ilang taon ka sa yung before? 13 to 19? 2013 to 2019. So, sa mga 6 years. Tapos bumalik ka noong 2024. So, 2 years. So, mala na halos isang dekada ka nang nagagaganyan. I mean, nasa rehab. As a client or anong tawag? Hindi man patient ang tawag sa inyo diba? As a anong tawag nito? A volunteer and as someone na nag-undergo ng rehabilitation. Ano masasabi mo parang biggest lesson na natutunan mo? Siguro yung biggest lesson is
yung kahit ilang beses kang madapa, pwede ka pa rin bumangon. Naniniwala ka dyan? Oo. Na parang meron talagang chance na mag-restart. Talaga ba? Oo. Na parang, yun kung ano yung, talagang live the present moment lang kasi talagang yun lang talaga yung meron tayo. Kasi maraming taong hindi mag-agree sa'yo. Oo. Hmm. 'Di ba? Sila pag addict. Wala na yan! Sira na ang buhay niyan! And alam kong na-encounter mo yan at some point. It's gonna be a very sensitive topic, but I also wanna, kasi it's a story that you would want to share also. Not to be political or anything. We're not trying to be political. Wala ka po kaming ano dito. Pero, during the previous administration, nabanggit mo na may naapektuhan kayo. Tama ba? Naapektuhan ba yung ano mo? Ano bang nangyari sa inyo nun? Hindi naman pero nung time na yun talaga, ang daming pumapasok sa rehabilitation. Hindi dahil gusto nilang magbago, because pumapasok sila out of fear. I understand. Oh my So God. halos puno kami nun. Tsaka parang nauso yung tukhang nun. Oh, yes. Wait, ngayon ba, ilan ang mga bata? Ilan ang mga boys nyo ngayon? Kumbaga on average, 27, I think. 27. Pero nung time na yun, mga ilan kayo? Kasi puno yung 3 bahay. Siguro nasa 40 pa 50. Oh. Sobra 50 kasi meron pa sa Naga nun. So yun, Kumbaga parang kahit ayoko magpa-rehab, napapasok na lang ako dyan para hindi tayo madali. naging campaign yun sa buong Pasenda, sa buong mundo, yung Every Life Has Hope campaign. Na not to attack the... Kaya nga, we're not being political. Once again, we're not being political here. Pero syempre, storya niya to. So, ikwento pero mo. yung ano lang talaga namin yun, yung advocacy is Every Life Has Hope, na talagang may pag-asa. Okay. Oo. Sige, I'm gonna play the devil's advocate. For this one, I'm gonna play the devil's advocate with that campaign. Pero sasabihin ko yan po sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Yes, hindi pa tayo tapos sa ating alugbati portion. Thank you once again sa mga kasyaan natin mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. We hope that our video somehow nakakapagpabawas ng homesickness ninyo. So, dahil dyan, babatiin natin ang mga kasyaan natin from the different parts of the world. Aimee Kaino from Norway, Smile Ioza from Rome, Italy, Nick Salgado mula sa Queens, New York, Sherry May Lingin from Qatar, Mix De Casa from Cainta Rizal, John Paul Pagaduan from San Fernando, La Union, and Atenta family from Butuan City, Philippines. So, pag hindi po namin kayo nabati, wag po kayo mag-alala. Maybe nabati natin kayo sa past episodes, mga dati po namin episodes, so please check those out. And also sa mga future episodes, abangan niyo po, baka doon po namin kayo mabate. Thank you! Nakasubscribe ka na ba sa Think Talk Tea YouTube channel? Napansin po kasi namin na marami sa aming viewers ay hindi pa namin subscribers. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, we would super appreciate it if you can subscribe to our channel. At syempre, i-turn on nyo na lahat ng notifications para updated kayo sa aming mga uploads. Sabi nyo, every Life has hope. has hope. Paano naman yung mga naging biktima ng mga addict? Wala na, hindi sila nabigyan ng hope. Medyo kasi parang, ako personally, parang hindi naman lahat ng mga krimen, parang inaano lang nila sa, feeling ko nangyayari lang talaga siya, pero parang hindi naman lahat kasi ng addict nakakagawa ng krimen. Parang more, sa experience ko sa rehabilitation, more on talagang yung inaagrabyado lang nila family, tapos financial lang din, pero yung mga... Parang nabaliw-baliw kung ano-anong ginawa ng mga krimen, gano'n. Yung mga nang rape, parang wala man akong masyadong Na-encounter. Pero you acknowledge na meron. Meron. At madami. Kasi di ba parang kung yan nag-hallucinate kayong sinasabi nila, hindi ko na alam yung ginagawa ko, napasukan na ako ng demonyo. Marami, di ba? Lalo na yung mga umaano ng mga bata. Pero kasi sa amin parang iba din talaga yung halos parang wala din akong na-encounter talaga masyado na nakagawa talaga ng krimen. Okay. Now, speaking of that, 2016. Doon ka, volunteer ka noong time na yon. Time na yun. The drug war was so rampant. How did you guys deal with that? Talagang nasya kami nun kasi ang daming pumapasok.
Talagang yun yung time na ang dami naming boys under rehabilitation. So, nagkaroon kami nun ng time na pumunta yung founders ng Fazenda sa Philippines. Tapos, nagkaroon kami ng mass sa Manila Cathedral. Kasama si Cardinal Tagle na in-invite namin lahat ng mga ex na nakatapos ng program. Lahat ng families. Kasi meron kaming group, Living Hope Group sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Sila yung mga tumutulong. So, in-invite namin lahat ng kaibigan ng farm. Tapos halos mapuno namin yung Manila Cathedral nun. How did the people react to that? Especially the government, because the war on drugs was so prevalent that time. Parang hindi ko na masyadong kasi parang hindi naman talaga namin ina-attack yung government noon. Parang gusto lang namin i-campaign talaga na every life has hope. Pero talagang nakakalungkot nung time na yun na maraming pinapatay talaga. Kasi meron talagang pang pag-asa. Ano ang percentage na parang feeling mo, na score of 1 to 100, ilan ang percent na talagang, kasi syempre yung mga nanonood tayo, dalawa yan eh. For them, feeling nila pag na-addict, wala na, patay na yan. Hindi mo naman masabi talaga. Lalo na kung naging biktima yung pamilya nila ng isang, diba? Hindi mo sila masisisi kung galit sila. Hindi mo rin talaga sila masisi. Hindi mo masisisi. Hindi mo sila masisisi kung ganun yung feelings nila. But at the same time, for you, na you've seen it with your own eyes that people have changed and people have been rehabilitated. Ano yung feeling mong percentage ng possibility na ma-rehab ang isang tao na naging addict? Possibility na Ilan ang maka-recover. Oo, maka-recover. Siguro personally, 80%. 80%. So meron ka pa rin 20% na feeling mo na talagang Kasi talagang yung decision talaga sa kanila, pag yung tao talaga gustong magbago, parang nasa personal talaga siya. Kasi kahit kami sa Fazenda, hindi namin tinatanggap pag yung boy pumasok lang dahil gusto lang ng family. Kasi parang hindi rin naman magiging maganda yung recovery. What do you mean? Pag pinilit ng family. Or binigyan ng kondisyon na pag natapos mo to, bibigyan kita nito. Parang ganun. So yung recovery talaga dapat personal, yung siya talaga yung gustong magbago. So paano nyo nalalaman kapag pinilit lang? May interview naman, tsaka merong letter. May interview naman. Kasi dapat willing talaga siyang magbago. Yun yung pinaka-requirement. Kahit yung 13 years old, willing siya magbago? Oo. Talagang, kasi merong magagawa sila ng letters, may perma na. Pero hindi lahat mayroon ding nakakalusot na Actually, yung tanong ko, kunyari may mga viewers tayo na parang may pamilya sila na parang, kasi wala namang professional sa amin talaga na Yun nga. Okay, so the people who are helping in the rehabilitation program, baka kasi magkaroon din ng ganyang discussion na, wala naman sa inyong professional therapist, psychologist, paano talaga siya paano mo masasabi effective talaga yan? Ano ang masasagot mo dyan? Siguro, nagiging malaking factor din yung testimony ng mga naka-recover. Talagang kasi, yung Fazenda naman, hindi talaga siya masyadong kilala sa Pilipinas. Pero kaya kami may mga boys na pumapasok dahil sa mga sa mga nakatapos ng program, sa mga families. Kaya kaya dumadami yung boys. So yun, parang at least masaya din ako na andito para ng awareness talaga na merong ganitong. Yes. Kasi maraming gustong magbago, minsan wala lang lugar, wala silang mahanap na lugar. Yes. So, sa mga, I'm sure, viewers here na parang, oh my gosh, meron palang ganyan. Paano what's the first step to being part of the Fazenda Rehabilitation Farm? Sa amin kasi kailangan lang nila mag-message sa page namin. Tapos merong mga requirements na medical, tapos psychological evaluation. Tapos yung pinaka-importanting requirement talaga yung letter of intent na willing silang magbago. Tsaka yung support ng family kasi yung recovery talaga hindi lang isa, dapat yung recovery part din yung family. Para hindi rin sila mabigla paglabas. Paano nag-recover yung family? How do the families become involved in the rehabilitation process? Kasi hindi sila nakikita di ba?
Talagang minsan talagang may mga problema talaga na yung time talaga yung makibibigay ng solusyon. May mga problemang wala ng solusyon. Talagang it's really a process. Kasi parang yun yung mga bagay na hindi mo mapipilit. So minsan talaga yung may mga problema yung family, wala talagang solusyon. Yung talagang minsan time lang yung makakapagbigay ng solusyon. Tsaka Mm. yung relationship talaga sa family. Mm. Tsaka parang lalo na sa mga may problema sa addiction, parang hindi naman sila maniniwala agad na nag-recover na Ano, sorry, paglabas. sorry. Kaya so kailangan ma-prepare yung family na ano, tapos Mm. yung boy din na talagang hindi talaga yung kailangan talaga nilang i-prove talaga din sa family na ano, kasi talagang hindi sila maniniwala kasi karamihan ng mga nagre-rehab talaga parang nakailang beses na ring ano, Pabalik-balik na. pabalik-balik na yung cycle. So, Meron ba sa inyong one time lang nag-rehab tapos talaga naging sobrang ayos ng buhay? madami naman. Paano sila Meron nakakabalik? naman yung nakailang balik. Iba-iba Paano sila talaga. nakakabalik sa society? Because I know like I know for a fact that when people find out na uy addict yan or nag-rehab yan, meron talagang judgment. Meron. Meron talaga. I mean, huwag tayong magpa-hypocrite, meron talaga. How are they able to adjust to their daily lives, to society, knowing na naging addict sila? So, siguro yun din yung pinaka-training sa amin sa loob ng while nasa rehabilitation. Yung talagang kailangan mo talaga embrace yung suffering mo na kahit talagang yung resilience mo talaga yung sa everyday na experience. Kaya lagi nilang sinasabi sa amin sa farm na yung gusto mong magbago pero hindi ka makapaglinis ng kwarto mo. Yung ganun. What do you mean? Magsisimula ka sa mga simpleng bagay na kung gusto mong baguhin yung problema mo sa addiction, magsisimula ka muna sa mga maliit na bagay, mga maliliit na ugali. Kasi maraming taong ganun yung maraming gustong baguhin sa mundo pero yung kwarto hindi malinis, yung ganun. Wow. That's profound, ha? Di ba? Malaking bagay yan, ha? That's powerful. Kaya magsisimula siya sa mga simpleng bagay. Kasi mga simpleng ugali kasi yung pinaka-problem naman talaga yung ugali, yung behavior. Mm. So yun, doon mo matututunan yung mga disiplina, kung paano ka magmahal, kung paano ka mag-restart. Kasi sa amin parang laging term yun, yung restart. Halimbawa nagkatampuhan, hindi mo na ka pwedeng kausapin. Kasi yung relationship, kagaya parang relationship talaga na hindi porket nag-away kayo, parang mag-stop na. Talagang kailangan mo talagang mag-restart. Pag nakalabas ba sila from the rehab, Mhm. kunyari yung mga medyo bata-bata pa, Mhm. nakakahanap ba sila ng magandang trabaho pagkatapos? I Oo. mean, hindi naman siya nagiging balakid sa kanilang future dahil Hindi naging naman, marami talagang naging maganda din yung life after. Kung merong mga hindi maganda, meron talaga, mas madami pa rin talaga yung mas naging okay. nakaka-recover. Okay. Meron din bang katulad mo na after, or are you one of the few na because the Fazenda changed their lives, na-decide na rin sila, dyan na lang sila sa Fazenda? Madami naman. Madami din. So most of the volunteers sa Fazenda were dating mga boys. Opo, lahat ng mga volunteers namin dapat nag-undergo ng program. Oo, mga recovered, I mean. Kasi marami ding na-attract sa way of life namin na parang, ay gusto kong maging Oh, gusto ko volunteer. matry, oh. So, kailangan mong mag-program ng 1 year. Kahit hindi ka addict? Ha? Kahit hindi sila addict? Kasi parang ano siya, yung iba yung way of life namin na parang malayo siya sa reality sa labas. So Parang yun. monghe ka eh, if you think Pero, about it eh, oo. di ba? Kasi parang, ano kayo, yung, ano tawag ito, yung, Community life na parang, nandun lang kayo, hindi naman, nakakapag-mall ba kayo, ganon? oo, pag mamimili ng mga needs ng mga boys, So nakakalabas oo, sila? nakakalabas. Sila hindi. Pero sila pag hindi. matagal na sa program, kasi nagsiselling kami every Sunday sa church, pinipili namin kung sino yung pwedeng isama, ganun. Ano ang rasyonale, bakit iniiwas nyo yung mga, lalo na yung mga bago pa lang, iniiwas nyo sa outside exposure? Very PBB yan, ah. Oo, kasi grabe din yung trigger sa kanila. Yung craving sila grabe pa. Tsaka yung parang dapat mag-focus muna sila sa program nila talaga. Ngayon, ano ang mensahe mo, Jake, sa ating mga viewers? I know that this episode
has been even for myself has been very eye-opening, and I apologize guys kung mukha akong mangmang na naman kasi wala naman talaga akong alam. Ano yung masasabi mo mensahe mo sa mga taong nanonood about not fazendas particularly, but about the process of rehabilitation, be it drugs or any other kind of addiction? Siguro talaga yung wag lang talaga, kung mahal talaga nila yung tao, wag talagang sukuan, especially sa family. Kung meron talagang pwede pang gawin, gawin talaga nila. Kasi talagang meron talagang pag-asa talaga na talagang mahirap kasi siguro sa mga nagawa nilang problem sa family, pero talagang it's really love na ano. Mapapatawad mo ba talaga kung kunyari yung kapatid mo binenta yung kotse mo, yung bahay niyo? Parang ang hirap din eh, no? Oo, pero talagang wala eh. Parang experience mo rin yun eh, magpatawad. And paano mo Tsaka malalaman? kami, yun talaga yung tinuturo. Na parang more on, ayoko kasing magpaka-biblical, pero Oh, yeah. talagang it's really, kailangan mo talagang magpatawad. You mean yung taong nasa rehabilitation? O yung pamilya? Parehas. Bakit yung mga pamilya do they also have... Kailangan din nilang mag-recover. Parang yung recovery kasi hindi lang dun sa, yung recovery kasi part yung family. Kailangan din nilang mag-recover. Kasi marami din sa trauma. Oh, Doon sobra. sa so it's really the support. Sobra. Paano mo naman malalaman for our viewers kung... Kasi parang hindi mo alam kung... Malalaman mo ba kung addict ka na? Or meron ka bang self-awareness na ganyan? Pag nagkakaproblema na, parang dun mo lang din naman marirealize na parang may mali. Mahirap talaga din pag ano. Kasi meron nga kilala eh, yung katulong nila nagnakaw-nakaw na ng pera eh. Kasi nga na-addict sa scatter eh. Grabe no? Oo, 100,000 ata yung nakuha ng pera na yun. Tsaka madali talaga yung access ngayon sa sugal. Parang talagang grabe talaga. Feeling ko talaga malaking problema talaga siya ngayon. Oo, no? Kasi mas accessible siya than droga eh, no? If you think about it. Now, dahil viewer ka ng Think Talk Tea, alam mo naman na dito, Jake, meron tayong tinatawag na manifestation table! Yeah, so hawak ka dito, Jake. Ano ang... I know you're very content and happy with your life, but if you have anything that you would like to manifest or become a vision, a goal, a dream that you would like to become truth or a reality, what would that be? Siguro mas maging ano pa talaga yung tao, mas magmahal pa talaga. Parang yun lang talaga yung ano ko. Parang it's really love. Tsaka yung it's really about embracing the difficulty. Na kahit mahirap, yung pinaka-goal natin, yung kahit nahirapan tayo, masaya. Parang ganun. Parang ganun lang yung ano ko. Yun ang ano mo. Yun ang, hindi mo naisip na sana lumaki pang fazenda, wala ka nang or sana mas yumaman ka, wala ka nang ganung mga goals? Kasi parang feeling ko, parang yung mga ganung ano, talagang, parang it's really the work of God na talaga. Yung fazenda talaga, lumaki talaga siya sa buong mundo. Tapos ang dami pang mga countries na nag-o-offer ng land. Pero kulang kami ng missionaries. Yung pala yung pinaka-dream ko na marami pang, especially Filipinos na yung mga dating mga addict na ma-feel nila yung calling na tumulong din. Like me. Parang yun yung parang dream ko. Right. Kasi karamihan ng missionaries tsaka volunteers sa fazenda mga foreigners. Kaya maraming foreigners kasi konti ang Pilipino. Pero dapat handa silang walang sweldo. Oo. O handa kayong dapat walang sweldo. Sa bagay, lahat naman ng missionary, wala naman sweldo, di ba? Talaga Pag nga, missionary it's ka. really... Mission talaga siya eh, di ba? Calling siya eh. Talagang feeling ko ito na yung pinakasweldo ko. Nandito ako ngayon. Parang iba yung happiness. Wow! Papawis mo. Wow, that's powerful ah. Parang ano talaga kasi nung pinapanood ko, parang na-manifest ko na siya sa utak ko sa last year pa, nung parang nanonood ako ng mga episode, parang Ay, na-manifest ko. you mean this one? Oo. Ito yung...
Parang na-manifest ko siya sa okay. utak ko na sabi ko, balang araw makakapag-share ako ng experience ko dyan. Not just experience, testimony. I would say it's a testimony. And how powerful your Saka testimony parang is. na-manifest ko talaga siya na ano. Na-manifest mo talaga siya. Pero Na-manifest hindi, mo wala siya. lang akong ano na mag-message, ano. Parang hindi lang ako nagsasalita para sa sarili ko. Definitely. Pero para sa mga families, mga future families na matutulungan. Oo, tsaka I'm sure, let us know in the comment section mga katsa, kasi alam kong madaming opinion ang mga tao about this conversation, whether may kakilala sila na ganyan or whatever. Yung mga nakwento mong storya, mahalaga siya na ma-share. And I'm just very, very grateful that you were courageous enough to share your story with us. Kasi grabe, sabihin mo sa buong mundo na adik ka, hindi yun madali Hindi yun madali. But at least hindi ka na, kumbaga, recovered ka na. And how do you see yourself, Jake, 5 years from now? Siguro 5 years from now, baka nasa ibang fazenda na rin ako. Ibang bansa? Oo, kasi parang they're preparing me na for my next mission. Ooh. And once again, if our mga katsaa would like to get in touch with you or Fazenda for gusto nilang maipasok na pamilya or sila mismo gusto nilang magparehab, kahit anong addiction to diba? Hindi lang naman illegal substances, kahit mga sa mga illegal gambling, online gambling, computer, ano mga addiction? Sex, ano pa? Pornography. Ano pa? Meron pa ba? Pagkain, may Pero pa-addiction meron sa kaming mga pagkain. depression, mga... Meron din kayo. Kami mga ganun. Pero maintain lang yung gamot. Pero yung community setup nakakatulong sa kanila, especially yung spirituality. Yung mental health, Mental health. issues, meron din Meron kami. ayan ang mga katsaa. Paano nila kayo makontak? Fazenda de Esperanza Asia na page. Or pwede naman sa mag-inquire sa personal page ko din. Facebook, Jake Ryan Alvarez. Jake Alvarez, okay. Jake, maraming salamat for being with us. Thank you. It's such an honor to hear your testimony firsthand. And I'm really grateful. Honestly, one of the best things about having Think Talk Tea, sabi ko nga dun sa last na episode na, feeling ko ito yung pinakamagandang project na nagawa ko sa buhay ko. And I've done many projects in my life. It's because this platform allows voices to be heard. Kahit di naman tayo tipong sobrang, alam mo yun, sobrang laki. But it allows voices of people from all walks of life to be heard. Without us realizing na yung boses pala na yun nakakatulong ng buhay ng ibang tao. So if this conversation, if this episode was able to help you in any way, shape, or form, we would love to hear from you. And once again, I personally encourage you to reach out to Fazenda de Esperanza. Kung meron kayong feeling yung mga dapat magbago ang buhay. Kasi sabi nga ng Fazenda de Esperanza, every life has hope. And with that, cheers to Fazenda, Jake. Yes. Cheers to your missionary career. Thank you. And maraming salamat everyone for joining us in this episode. I know a lot of people needs to hear this, so please share this to whoever needs to hear it. And please remember, you are divinely loved, guided, and protected. See you guys again next time. Bye!